Okay, alright, yan. Welcome ako ulit sa Rapido TV at ito po mga kababayan, muli po tayong magbigay ng ating reaction dito nga po sa mga nangyayari, mga kaganapan dyan po sa ating bansa at lalong-lalo na po itong mainit nga na isyu, ito nga patungkol sa mga maanghang na palitan na mga pahayag nito pong Chinese Embassy at ito pong ating mga government official dyan po sa bansang Pilipinas. So ayan po mga kababayan, alam po naman natin na may mga ating magagaling na at matatapang kuno na mga senador dyan na talagang yung pong mga binitawan po nila na mga pahayag ay talagang nakakainit po, no, mga kababayan, at talagang uminit nga yung pong China, mga kababayan, dahil sa yung isa na si Erwin Tulfo ay gusto po niya na paalisin na po itong mga China. So yun po ay sinagot po ng China na willing naman po sila na aalis po dyan sa ating bansa. Pero hindi lamang yung pong ambasador, kung hindi sila po ay buong team, mga kababayan. So yun po ay naging marang naging maamong tuta po itong si Erwin Tulfo at naging nanawagan po ng ceasefire dito po sa China, mga kababayan. So ayan, at hindi kasi inisip kung ano po yung kahinatnan po doon po sa kanila pong mga pinagsasabi. So yun pala, pagka sinagot po ay wala naman din po palang ibubuga, mga kababayan. At ito na nga ay dahil dyan sa isyong yan ay mayroon pong katanungan ng ating mga media patungkol sa isyu na yan, kung ano po ang masasabi po ng ating pong Pangulong PBBM, mga kababayan. So ito na po, no, panoorin po natin ang video na ito. Topic po. Ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy kamakailan, warning, na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Cheng Huan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Una-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tensyon sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. So ayan po, no, mga kababayan, na mayroon pong mga binanatan po ng mga Chinese Coast Guard na ginagamitan po ng water cannon na ating mga kababayan. Mayroon pong mga mangingisda na hinahabol pa ng mga China. Nangyayari lang yan dito po sa administrasyong ito. Dahil nga ito nga, no, sa tapang po, mga kababayan, talagang matapang po ang mga Pilipino. Talagang matapang po kahit na saang bansa darating yan ay talagang palaban po yan, mga kababayan. Kaya nga ay marami po na mga OFW na talagang halos dekada-dekada po nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa tapang po nila. Pero yung tapang po kasi, mga kabayan, hindi po yan ibig sabihin na makipagsuntukan ka na kaagad. Kasi yung tapang po na yung bang palaban ka, yung bang kaya mo sa iyong sarili at madali kang makapaghanap ng tamang paraan, yung tamang proseso. Kasi yung tapang, hindi po yan lahat na makipagsuntukan ka na agad, makipaggira ka na agad dahil matapang ka. Hindi po. Kasi ginagamit din po natin yung ating pong tamang mga pag-iisip dyan na para paano po natin yan lalabanan. Malalaki po yan, di ba? Huwag po masyadong padalos-dalos. Hindi katulad nitong ating magagaling na mga senador na ayan na nga, rumiresulta na po, no? Nagbigay po ng warning itong Chinese. So ayan na po at nangyari na po, mga kabayan, no? Kasi hindi po nila iniisip kasi yun na po ang gawain nila na para bang sa akala nila na sila na talaga ang masusunod yan po sa ating pong bansa. Kung ano po ang kagustuhan po nila, na sabi pa nga ay kahit pa nga yung batas ay pwede pong baluktutin, no?
So, yan na nga ang kinahinatnan po sa kanilang pinagagawa na umabot na nagbigay po ng warning ang China, mga kababayan. So, nakakahiya po yan sa ating bansa, di ba? Nakakatawa, nakakahiya po na mismo itong ating bansa ay binigyan po ng warning ng embassy po no, ng China. So, tama po naman na pagka umalis po itong China, yun na nga ang sabi po ni Congressman Marcolita, di ba? Na pagka umalis po yung China, buong team po sila alis at lahat po ng kanilang mga investment po sa ating buong bansa ay i-withdraw po nila. So, talagang marami po sa ating mga kababayan ang mawalan po ng trabaho. Saka yung ating mga kababayan na mga OFW na nasa teritoryo po ng China, papauwiin pa yan, di ba? At saka yung ating mga in-export na mga produkto galing po sa ating bansa, hindi na po tatanggapin ng China yan. So, di ba? Marami po talaga ang mangyayari, no? Na maging dagdag pahirap pa sa atin po, no? Na mga mamamayan po dahil po sa nangyayari pong ito. Na hindi po nila inisip yung kanilang mga pinagagawa na kung ano po yung maging epekto po dito, mga kababayan. So, tama po na huwag mag-escalate na para po mas lalo pa pong lumaki po yung apoy na dapat po ay dahanin po sa tamang proseso, yung pong gawin pong diplomasiya, yung pong pag-uusap. Yun yung ginagawa ng dati po na administrasyon ni Pangulong Duterte, di ba? Wala po tayong mga nabalitaan na mga katulad dito ngayon na mayroon pong mga mangingisda na hinaharas na hindi po sila pwede mangisda doon. Mayroon pong mga Philippine Coast Guard na binanatan po ng mga water cannon po, mga kababayan. Mayroon pang mga naputulan po ng daliri. Dito lang po yan nangyayari sa administrasyong ito. Kasi yung pong dati pong administrasyon, ang tinitingnan po kasi nila yung pong kapakanan po ng mamamayan. Hindi po yung pansarili lamang. Ito po kasi sila mga kababayan, pansarili lamang po ang kanila pong mga nasa isip po. Kasi kala nila sila na po ang matapang at sila na ang masusunod talaga. 'Di ba? Yan po ang ginagawa nila diyan sa ating bansa. Na pag sila po yung binanatan, talagang babalikan ka po nila. At kahit nasa batas pa yan, hindi na masusunod ang batas. Pero pag sila na po, yung pong kakasuhan, doon na po, gagamitin na po nila yung pong sinasabi na atin pong nasa konstitusyon. Ganun po sila kagaling, di ba, mga kababayan? So, ayan na nga, no? Ito pong nangyayari ngayon, hindi po biro ito. Dahil pagka ito pong China ay talagang hindi na po mapakiusapan. So, paano na po ating mga ibang kababayan? Marami po ang mawalan po ng trabaho, di ba? So, sana po ay maging maayos pa po ito ng mga kababayan ang nangyayaring ito. At sana itong ating mga nasa government official ay matauhan na rin po at para sa mayroon pong ganito po na mangyayari, mayroon na po silang idea na kung ano po ang kanila pong dapat gawin na para hindi po maging mapiktuhan po, no, ang atin pong mga kababayan o ating bayan, di ba? Dahil sa hindi po biro kung mawalan po tayo ng trabaho. Lalong-lalo na pag mayroon pa tayong mga pinagpaaral na ating mga anak, di ba? Mahirap po ngayon. Lalo na, mahal na ang bilihin. Mawalan ka pa ng trabaho. So, paano na po, di ba, mga kababayan? Kasi pagka talagang umalis yung China at ay withdraw nila lahat po ng mga investment nila sa bansang yan, marami talaga yung establishmento dyan na magsarado. Para sa akin po ay masasabi ko dito, ang talagang mali po dito, itong mga nagtapang-tapangan dyan na mga government official, mga kababayan, na kung ano-ano lang po yung mga
binitawan po nila ang mga salita. Isa na rin po itong si Auntie Claire. Diba? So ngayon po, parang santa kung magsalita, mga kababayan. Parang santa. Parang siya din mismo ay wala po siyang mga ginagawa po na para mas lalo pang uminit itong China. Di ba? Isa pa ito. Tao na ito. Iwan ko kung tao ba ito. Baka robot po ito, mga kababayan. Itong si Auntie Claire Castro. So ayan po, no. Para sa akin po, bilang Pilipino, hindi po tayo duwag, matapang po tayo, palaban po tayo. Pero ilagay po natin sa tama, ano, mga kabayan. Ilagay po natin sa tama. Huwag po yung puro tapang na lang na ay agad gusto na basta parang pisikala na yung mga ganon. Eh yung tapang ilagay natin sa lugar yan, 'di ba? Mayroon pong matapang na kahit hindi mo makikita nakipagsuntukan pero talagang marami po ang sumasaludo dahil sa tapang po niya. Pero ang tapang niya ay dinaan po niya sa tamang proseso po, mga kabayan. Ganun lang po yan, no? So, yan lang po ang aking pong masasabi po dito at aking pong public opinion, reaction dito po sa nangyayari po, no? Na parang umiinit po na isyo. Ito pong ating mga government official at ito pong Chinese Embassy. So, kalma lamang po. Hinay-hinay lang. Huwag masyadong magpadala po sa emosyon. At isipin muna natin kung ano ba ang tama. Huwag pong ipakita na talagang ang tapang mo at akala mo ay takot na ang lahat sa iyo. Dahil ay mayroon pa po tayong makaharap na mas matapang pa din po sa atin. Yun lang po mga kababayan at hanggang dito lang po muna tayo at maraming salamat po, no, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po ninyo ang video rito, sana po paki-like naman po at paki-share na rin po, mga kababayan. At sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga ka-OFW, mag-ingat lang po tayo saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.